even if the ICC proceeds to assume jurisdiction over FPRRD, that will not erase, exculpate, or mitigate the culpability of guilty parties who caused and assisted in the extraordinary rendition of FPRRD. Although ito hong issue po ng jurisdiction po, hanggang ngayon po nakaapila po mga kabida, sa appeals chamber po ng International Criminal Court. Ako po, tandaan nyo, tandaan nyo, nangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayan. Yan! Pag-isipan nyo. Dan kayo ngayon, lagot kaya kayo. Kaya ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo na po. Lagot kayo. Puro diskusyon, wala naman nangyari, puro plano. Ngayon ho, nabigyan buhay yung original na plano na inumpisahan ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Sr. Kung natuloy pa na yun, nauna pa tayo sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, Kung natuloy pa na yun, nauna pa tayo sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, Hong na naginip ang Pilipino. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagising ho tayo at na-realize natin na yung mga panaginip ng maraming taon ay pwedeng patotoo. Pag merong political will, may patriotism, may work and dedication. Ito ho yung sinasabi nilang Duterte Legacy. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ang dami hong mga nangyayari ngayon, at karoon na ho ng ang tawag dito ng parang press briefing, patungkol dun sa warrant of arrest. Kasi kahit ang taong bayan naguguluhan, ano ba talaga ang tunay? Sako pa ba ng jurisdiction ang Pilipinas para hulihin yung mga nababanggit na pangalan kagaya ng Senator Bato? Kailangan pa bang gawin ulit? Aba, hindi na siguro, Huwag nyo nang ulitin. At ito, usapin ng, ano ba yung usapin dito kay Atty. Topacio? Tignan nga natin to. Yes. Walang title pero ito ipatungkol nga sa jurisdiction. Kung ano yung mga nilalaman. At DOJ media briefing pala ito. Itong may papakita natin sa inyo. At syempre, meron ho rito, ex-Supreme Court Justice may babala. Bongit maharap sa patong-patong na kaso sa pagsuko kay PRRD. Naku po, yan ang inaabangan ng taong bayan. Yung mapanagot sila. Di ba? Gusto ng taong bayan yan. Alamin natin ang problema rito. Ano ba? Atty. Topacio, bigyan mo kami ng isang magandang paliwanag. Marami pong nagsasabi sa akin, ganun. Sabi ko, tama yung ginagawa nyo, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kasi sa harap ng paninira, alam nyo, dumami ang trolls sa social media. Sinisiraan ang Iglesia ni Cristo. Yes. Kay kulto daw, kay bakit daw. Ito, nagtatawa ko Binoto, inendorso daw ng INC, bakit nagagalit sila ngayon? Bakit nung inendorso natin alam natin na magkakaroon ng ganitong anomalya? Hindi naman di ba? Ano yan? Trials yan. Trials. Kay baliwala daw. Ewan ko kung bakit baliwala sa kanila yung kikilos ang 2 milyong tao. At hindi po baliwala yung galit ng tao. Baka si Auntie Claire na naman kayo. Wala siya nakikitang galit, wala siya nakikitang hirap, wala siya nakikitang gutom. Lumabas daw siya sa bahay niya, umikot-ikot daw siya sa kanyang sasakyan, wala siya nakikitang gutom. Ganyan magsinungaling yan, yung babae na yan. Kaya tayo mga Pilipino, inaabangan na lang natin kung ano yung mangyayari. Kasi 16, 17, 18, expected ng mga taong bayan, ito ay dadalo doble doon sa nangyari noon sa peaceful rally. At syempre, ano ba yung boses ngayon? Abangan na lang natin yan. Kasi marami nagsasabi, wala na talaga, kailangan na silang panagutin. Ayun, na naman pala, ano pang
Oo, abangan nyo at panunuorin nyo yan. Kailangan, lagi kayo nakatutok. Nakasubaybay kayo sa pwedeng mangyari nga naman. Tuloy. Ewan ko, baka nakatulog siya sa sakyan. Pero alam niyo po, yan pong ginagawa po natin, nasa Biblia yan. Correct. Sapagkat kailangan po tayong kumilos. Hindi lamang karapatan natin yan sa ilalim ng saligang batas. Kundi, ito po ay nasa Biblia rin. Sasabihin ko sa inyo, ito Yes. ito ang nasusulat sa Isayas. 61 ang talata ay 8. Okay. Sabi ng Panginoon, ako, si Yahweh, ay umiibig sa katarungan. Napopoot ako sa pagnanakaw Ayun. at kasamaan. Yan. Malinaw na malinaw po yan. Nasa awit. 12, ang talata ay 5 rin. Dahil inaapi ang mga mahihina. Yung mga taong bayan, mahihina yan eh. Opo. Kikilos ako. Iyan po ang ginagawa natin. Para yung mga pagnanakaw na yan ay, di ba? Opo. Matuldukan. Ayan. Tama. Yan po lamang ang hangad namin. Di ba? Kita nyo? Nababasa. Kahit sa isang magandang libro, sa mabuting libro, nababasa rin pala. So, kailangan nga, unahin na yung mga gumagawa ng hindi mabuti. Diba? Eto ang sabi rito, mga kasama, gusto kong ibigay sa inyo yung balitang ito. Gustong may nakahanda na ba siya managot dito? Itong nakahanda na kaya? Tingnan natin ipasok natin ito kung sino kaya ang nagbalita nito na dapat mapanagot. Alamin natin kung sino 'yan. Diba? Eto. SC Justice Noel G. Tiham, retired. Hello. Unsolicited advice to PBBM. Yes, After publicly proclaiming that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and its citizens, PBBM reneged on this statement and forcibly brought FPRRD to The Hague in blatant violation of the Constitution. Kahit sinabi na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, na wala hong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito, ang ginawa po niya, mga kabida, dinala pa rin. Inuli si Pangulong Duterte at pwersahan itong dinala doon po sa The Hague, Netherlands. Mga kabida? Okay? Eto. Abdicating Philippine sovereignty is a violation of public trust, rendering PBBM liable for impeachment during his term. Pero malabo po ito, mga kabida, kasi po yung Kongreso po sa kanya po, mga kabida. So imposible pong meron pong magsampa po ng impeachment complaint, Pero kung meron man po, imposible ho na ito po ay gugulong po, mga kabida. In the event na bumaba na po siya sa pwesto, mga kabida, FPBBM may be held liable for civil and criminal liability for the extraordinary kasi nawala lahat ng tingnan natin pag may napindot dito pasok natin ulit. Sorry nawala ulit. a foreign country of FPRRD, Okay, so posible hong maharap po sa kasong sibil at saka kriminal, ito hong si Pangulong Marcos. Kung sakali hong siya po ay bumaba na po sa pwesto po, makabida, dahil sa kanya hong ginawa po kay FPRRD, okay, yung tinatawag po ni Justice Tiham po, makabida, na extraordinary rendition. Isang state-sponsored na kidnapping, abduction. Okay? Yung kanya hong detention, interrogation, okay? At yung pagdala ho sa kanya, mga kabida, doon po sa foreign land. Okay? Foreign court. Ito pong International Criminal Court sa The Hague, Netherlands po, mga kabida. Eto. Even if the ICC proceeds to assume jurisdiction over FPRRD, that will not erase, exculpate, or mitigate the culpability of guilty
parties who caused and assisted in the extraordinary rendition of FPRRD. Although ito hong issue po ng jurisdiction po, hanggang ngayon po nakaapila po mga kabida, no? Sa appeals chamber po ng International Criminal Court, ano? Matapos pong ibinasura po ito, ano, mga kabida, ng ICC Chamber 1, ano? Hindi pa po tapos. Pero granting po, ano, for the sake of discussion po mga kabida, meron pong jurisdiction ito pong ICC over FPRRD, ano? Hindi ibig sabihin po mga kabida na mawawala ito hong culpability, ito hong liability po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at yung mga tao na sangkot po sa puwersahan pong pagdala ho kay dating Pangulong Duterte, ano, doon po sa The Hague, Netherlands, ano, mga kabida. The ICC is an international court. It is not a country. It is a creation of a treaty. It is not above the national sovereignty of the Philippines. It cannot derogate, diminish, devalue, depreciate culpable violations of the Philippine Constitution and violation of Philippine laws. It cannot supplant or abrogate decisions of the Philippine Supreme Court. The ICC cannot order the arrest of Filipino citizens without judicial process or permission approval from the Philippine courts. Buti pa itong mga ito, lalo na si Sir Gil Bautista, alam eh. 'Di ba? Bakit yung mga ibang mga namumuno, kahit mali na yung ginawa nila, sige pa rin. 'Di ba? Sige pa rin sila. At pinapamukha pa nila sa mga Pilipino na tama yung ginawa nila na pag-aresto kay Tatay Digong. Yun ang nakakagigil. Isipin nyo yun, mga kasama. Kaya tingnan nga natin kung meron ba talagang warrant of arrest na ibinato dito kay Senador Bato, kasi gusto nilang dalhin na naman si Senator Bato doon sa The Hague. Pero, siyempre, sana, wala. Kaya malalaman natin yan dito. Alamin natin. Siyempre, kailangan natin malaman kung meron ba talaga o wala. Ayan magsasalita yan. Baka natin. Responding to the recent statements and pronouncement made with respect to the issuance of an alleged warrant of arrest by the International Criminal Court, and whether or not the recently released rules by the Supreme Court on extradition do apply to this particular matter. So we were joined this morning by Chief State Counsel Dennis Chan and the Prosecutor General Richard Fadulyon. So without further ado, I would like to give the floor to Chief State Dennis Chan for statements with respect to this issue. Thank you, Prosecutor Polo. Good morning to everyone. Thank you for coming all the way here to BGC. Over the weekend, there were reports circulating that the ICC has issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa. And it was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is through extradition. This now was related or connected to the recent issuance of the Supreme Court on the rules on extradition. So we are just here this morning to address and clarify any misconception that may be had on the matter, and that under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851.
I'd also like to inform everyone that the Supreme Court rules on extradition was actually brought about by the Department of Justice request for the Supreme Court to come up with uniform guidelines on how to resolve requests for extradition. This request was relayed to the Supreme Court sometime in the first or second quarter of 2023. And several meetings of a technical working group were conducted to deliberate and come up with the final draft of these rules on extradition. It just so happened that the rules came out at this point in time where all of these issues or controversies surrounding extradition is being discussed publicly. So with that being said, I know you have more questions than you would want to listen to me. So I would just open the floor for questions. Maybe Polo, you can. So we'll be Mahina, ano? Mahina yung usapin dito. Time restriction. So any questions from you, please? O ganun pa man, kung talagang meron, sabihin nyo sa taong bayan para ang taong bayan preparado. Kasi kung pag-uusap, hindi raw pwede yung extradition, ang gagawin ay surrender ba? O ibig sabihin, meron na naman. Ganun ba? Parang, color kayo naman yun. So, dito tayo mapunta kasi total naman, dinala nyo si Tatay Digong sa dahig, kailangan pabalikin nyo agad. Dahil meron lumabas sa tarot, ito. Ako po, tandaan nyo. Tandaan nyo, ano nangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayan. Yan! Pag-isipan nyo. Dan kayo ngayon, lagot kaya kayo. Kaya ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo na po. Lagot ang kayo. dapat pauwiin. Ito po payo lamang. Hindi po ako, wala naman noong kapangyarihan. Nakita ko lang ho naman sa tarot na yun lang ang makakapagbigay ng kagaanan. Pabalikin nyo agad. Huwag nyo nang patagalin. Kasi dito sinabi sa baraha, pag-aaklas. Ngayon, mag-isip-isip kayo. Nakarinig na kayo ng 16, 17, 18. Galingan nyo galingan nyo. At meron pa rito. Ano raw yung, wala naman daw siyang nakitang kakaiba sa Dolomite. Talaga ba? Wala kang nakitang kakaiba sa Dolomite? Oo. Hindi mo ba napansin na napalinis? Yung sandamukal na basura, yung tulad-ng basura at baho dyan sa Manila Bay. Na tuwing humahampas yung alon, pati basura ay nagkalat sa kalsada. Hindi mo nakita yon? Tingnan natin. Wala po ako nakikitang special dito sa Dolomite Beach. Ay bulag ka, kuya. Kundi pumuti lang ng konti. From gray sand ang kapaligiran, no? Pero kapag umuulan, no, napapalitan itong puti na to sa dating kulay niya, which is gray or blackish sand. Kaya talagang walang kwentang proyekto, nagsayang lang ang pondo ng taong bayan. Nagsayang pala ng pondo ng taong bayan. Talaga ba? Ikaw lang ata ang nakapagsabi niyan. Oo. Nakakahiya, ano? Pinalinis na, nag-initiate na, pinaganda na, wala ka pang nakita. Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, kuya. Sana lang yung takip mo sa mata, buksan mo kahit isa para makita mo. Nakapikit ka kasi. Diba? Isipin yung mga kasama, wala raw magandang nagawa. Yung panahon nga ni Tatay Digong habang nagkakaroon ng build. Meron nga sinabi dito yung dating, papakita ko na lang sa inyo. Papanood ko na lang sa inyo. Kasi, matagal na panahon na pala yung pinag-uusapan na yan, yung big ticket project na yan, hindi na sasakatuparan. Noong po si Tatay Digong, doon lang nasa katuparan. Tapos ganito pa, binabatikos pa. Aba. Sino patunay niyan? Ito, panoorin nyo. Then President Marcos yan. Ang daming usapan, ang daming diskusyon. Puro diskusyon. Wala naman nangyari, puro plano.
lahat po yung napag-iwanan natin noon sa pagpaplano, tayo ang iniwanan. Ano ba nangyari dito? Nalaman namin mula din sa inyong mga pagkukwento, ito pala napakatagal ng pinlano, ano? 45 years na pala to. Ano, 45, 46. Kulang-kulang 50 years. Panahon pa ni then President Marcos yan. Ang daming usapan, ang daming diskusyon. Puro diskusyon. Wala naman nangyari, puro plano. Ngayon ho, nabigyan buhay yung original na plano na inumpisahan ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Sr. Kung natuloy pala yun, nauna pa tayo sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, ano? Kung natuloy pala yun, nauna pa tayo sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, ano? Correct ka dyan. At lahat po yung napag-iwanan natin noon sa pagpaplano, tayo ang iniwanan sa pag-experience. Tama yan, magkamot ka ng ulo. Matagal din ako nagkakamot ng ulo. Ano ba nangyari dito? You know? Mariano Kaendo, ano po ang dahilan? Bakit nauna tayo sa pagpaplano, visionary pa ang mga leaders natin noon, tapos inabot po ng halos 5 dekada bago po umusad tong proyekto na to? Yung mga diskusyon ho yan, ang mga detalye. Yung detalye sa pagplano kung saan mo ilalagay yung alignment. Yan. Yung detalye kung saan, paano mo popondohan. Yung detalye kung paano mo adresan yung right of way. Yung detalye kung saan maiengganyo mo yung samot-saring mga contractor na sasali rito. Alam mo ba na ang daming mga foreigners na sumali dito? Mga contractor sa proyektong ito. Magugulat ka at magugulat ka. Ito lang ang magpapakita na sa dami ng mga foreigners na nakiki-invest dito, yung pagtitiwala nila sa Administrasyon Duterte na lahat ito limpya, malinis, totoo at yun ay Tatay Digong lang. Sa atin ngayon, Marcos. Tapos Ay Tatay Digong lang, yung suporta. Tiwala. Matagal lang usapin bakit hindi ginawa. Inuna siguro yung pangungurakot. Inuna ang pagpapayaman ng mga naging ibang presidente. Di umano Hindi natin alam kung ano. Pero kung hihimay-himayin mo, kaya naman kung wala lang kurakot. Kaya Totoo, kaya. Wala. Nauna yung pagpapayaman Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, 5 presidente after Ferdinand Marcos Sr., panahon lang ni Pangulong Duterte, umusad. Ano ba ginawa nyo? Nang barako ba kayo dito? Pinagsisigawan nyo ba itong mga problema nyo sa right of way? Sila lang ho makakasagot dyan. Ang aming masasagot, paano namin ginawa? Yun ho ang masasagot ko. Kung ano yung hindi ginawa noong nakaraan, pasintabi na lang po. Sila na ho sumagot niyan. Sa funding po nito, hindi ba natin pinroblema talaga nung araw yan, kaya siguro hindi na-implement? Kasi siguro nahirapan sila talagang magkaroon ng agreement sa mga funder. Siguro tinitignan at sinisipat din nila nung araw ay yung pondo manggagaling sa Kongreso. Yung pondo ho natin ay hindi manggagaling sa GAA. Ito, loan proceeds ho na binigay ng Bansang Fund through JICA at preferred arrangement. Alam mo, Katunying? Alam mo kung magkano interest ito? Opo. Magkano po? 0.01%. 0.01%. Wow! 0.01%. Galing. Yan ang interest niyan. Tapos, meron kang grace period na 12 years bago ka mag-umpisa magbayad. Kita Hindi nyo. mo pa napakaganda. So, ang ibig sabihin po ng Secretary, pinakikinabangan na natin, nakakasakay na kami sa subway na yan. Tama. Nakakabiyahin na kami mula doon sa Quezon City hanggang doon sa NAIA ng 35 minutes lang, dire-diretso, nang hindi pa tayo nagbabayad. Tama. Correct. Hindi pa tayo kailangan Tama ka dyan, boss. Opo. Tama ka dyan. Merong tinatawag na grace period for 12 years. Buti pumayag yung magaling din kayo. Kayo ba nakipagtawaran doon sa Si Secretary Tugadi pala yan. Si Sec Sani, kasama ang kanyang mga staff. Hindi lang ho, utakan ng laban dyan, papugihan din.
sa pagkikipag-usap. Higit sa lahat, yung Batang Hapon ay handang tumulong makiisa sa Republika ng Pilipinas upang magkaroon buhay at patotoo itong Manila Subway na to. Kita nyo? Sa ganda ng ginawa ng Pangulong Duterte, ngayon, ikinulong pa. Samantala, yung mga ungas na nagpayaman, sa mga kabanang bayan, lintik na. Oo, makapapamura ka talaga, ha? Sorry ha, for the word. Pero wala ho silang nagawang maganda kundi ang Pangulong Duterte lang. Totoo naman eh. Kahit sino tanungin mo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, approve. Oo, basta si Tatay Digong ang pinag-uusapan patungkol sa mga proyekto. Dahil wala namang korupsyon na naganap sa kanya. Diba? Pinaganda niya pa. May subway na tayo, ongoing. Kaso nga lang, yung iba, yung ibang proyekto napatigil. Kaya medyo sablay. Diba? Napatigil. Tuloy. Na nakakatuwa. Ulitin ko lang doon sa mga late tuners natin, tama po yung nabasa yung title. Panahon pa nung tatay ni President-elect Bongbong Marcos, pinlano yan, katakot-takot na usapan yan. At sa kanyang panahon, ay masasakyan na natin ang subway. Hindi po ito, dati po puro pangarap lang to, puro kwentuhan lang to. Ngayon, totoo na po. Ano po gusto niyo sabihin sa mga kababayan po natin ngayon na kayo po ay hinahangaan, in-inspire niyo po sa puntahan po natin ngayon? Maraming salamat ho sa paghanga. Maraming salamat ho sa pag-recognize sa mga samot-sari munting bagay na ating nagawa. Salamat din, Secretary Tugade. Kailangan po natin magdesisyon yung tinatawag natin na bagong administrasyon. Marahil nakikita nyo lang ako, baka naman yung pamumuno ng ating President-elect Bongbong Marcos, may pananaw siyang iba. Igalang ho natin at sama-sama ho tayong makiisa anuman ang desisyon niya. Alam mo, matagal na hong nanaginip ang bayan, matagal na hong nanaginip ang Pilipino. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagising ho tayo at na-realize natin na yung mga panaginip ng maraming taon ay pwedeng patotoo. Pag merong political will, may patriotism, may work and dedication. Ito ho yung sinasabi nilang Duterte legacy. Kaya nga ba't ako naniniwala na dapat gumawa tayo? Saan ka naman nakakita? Airport projects, more than 200. Maritime projects, almost 600. Yan ang hindi alam ng mga bulager. Yan ang hindi alam ng mga nagbubulag-bulaga na naniniwala diyan kay Bungat-ngat. Ito ginawa ni Tatay Digong, big ticket project. We have set the structure where we can realize a population sa railway na 1,200. Nung pumasok ko yung Duterte administration, 77 kilometers lang yan. Ngayon ho, sa structure na ating tinayo, marirealize at magaganap yung tinatawag na 1,200 kilometers railway para matapos ho yan. Nandiyan dyan ho, yung sa road, yung libreng sakay, yung service contracting. Tama, libreng sakay. Natatandaan niyo pa ba? More than 500 kilometers of bike lane na kung saan pinagtutulakan natin yung tinatawag na active transport. Itinigil na ho natin yung paggawa ng mga plaka overseas. Ginagawa na ho dito ngayon yan. Ngayon, yung lisensya, 10 years. Noon, yung lisensya na sa papel. Hindi mo alam kung coupon ba yun. Di ba? Ngayon, maski, maganda naman ng plastic. Ang effectivity pa, napakaganda. Noon ho, yung prangkisa sa LTFRB, nung dumating kami, makita mo sa dyaryo, makita mo sa social media, pinauupahan yung prangkisa, bawal yan. Kasi ang prangkisa libre yan. Ngayon ho, yan ho ang kulturang ating tinatayo. Marami ho yan. Buti na lang. Andito pa si... Dahil sa liderato, nangyayari ho yan ng pakikisa ng management at rank and file. Nangyayari yan dahil sa tiwala na nakakarami. Buti na lang, andito pa si Secretary Tugade. Siya'y buhay na nagpapatotoo ng kagandahan ng panunungkulan
ni Pangulong Duterte, talaga namang kinasisiyan ng bawat Pilipino. Sa ngayon baka may bigay ako sa inyong video, magugulat kayo. Talagang walang-wala na talaga, bagsak na nga, ika nga. Ano yung Kuya Goods? Ito, ano ba yung merong shinare yung ating kababayan patungkol dito? Ito, panoorin natin. Nakita niyo yung bagong release ng news ngayon sa GMA na bumagsak by 40.5% yung inflows ng Philippine FDI. Ang FDI, guys, is Foreign Direct Investment. Guys, nakaka-bother to. Sana aware kayo. Sige, explain ko sa inyo para aware kayo. Yung FDI is direct investment. Ito yung pera na nanggagaling sa ibang bansa. Pinapasok to sa atin para makapagtayo ng negosyo, ng factory, ng building, ng power plant, ng BPO site, or kahit yung mga joint projects with government. So kapag mataas yung FDI, ibig sabihin, tiwala yung ibang bansa sa ekonomiya natin. Pero kapag mababa, ibig sabihin yung mga foreign investors nag-aalangan sila. No. So bakit sila nag-aalangan ngayon? Siyempre, alam nyo na. Kasi doon sa malaking issue ng korupsyon. Ayun. Naman lumalabas lately tungkol sa gobyerno at sa mga project ng gobyerno. So kaya titawag itong karamihan yung flood control scandal. So yung mga dating gusto mag-invest dito, nagbabantay muna sila. Nako, safe ba yung pera nila? Diba? Siyempre, mapapasit. Kung ikaw, kahit ikaw mismo, kung investor ka, siyempre yung pera mo ayaw mo mapunta sa kamay ng alam mong wala nang mapupuntahan, tatago lang, ibubulsa lang, diba? So, parang ang iniisip nila, ba't pa ako mag-i-invest dyan? Baka mapunta lang sa bulsa nila. Tama. Kaya madelay dahil doon sa gulo. Pero guys, hindi lang naman yun yung factor. Siyempre, may mga ibang... isipin nyo alam ni ate. Kaya nga, sino bang investor ang gusto pa mag-invest sa Pilipinas? Wala na. Isipin nyo, madodorobo lang. At sayang yung kanilang mga puhunan. Mababangkrap lang. Mabilis lang ang kanilang pag-bankrupt dahil mga dorobo ang nag-aabang sa kanilang pera. Yan, kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilaki share. Bye-bye!